Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na matapos aralin ng isang antingero ang mga bagay-bagay tungkol sa lihim na karunungan at agimat, kailangan niya rin itong subukan sa pisikal na kombate. Ating alamin ang kwento sa likod ng pagkatao ni Elias base sa kanyang tunay na karanasan. Taong 1976, Maragondon, Cavite. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan akong nagsasanay sa ilalim ng kapangyarihan ng lolo ko bilang baguhang antingero. Sa aming lalawigan kasi ay hindi na bago sa akin ang mga taong nagtatangan ng iba't ibang klase ng pananggalang. Naniniwala kasi ang lolo ko noon na maraming angkan sa Cavite ang may kanya-kanyang espesyal na proteksyon na agimat na nasa anyo ng isang medalyon, talandro, batong hiyas at kung ano-ano pa. Ganito isinalarawan ni Lolo Pinggoy ang mga kasama niyang antingero noon na nagmula pa sa iba't ibang bayan ng Cavite. Kaya sa aking henerasyon, sinanay akong maigi ng lolo ko upang sa gayoy hindi ako pangibabawan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Marami-rami na rin ang naituro nito sa akin sa larangan ng pagiging antingero, lalong-lalo na sa aspeto ng kombate laban sa mga aswang, mambabarang, mangkukulam at manlalason. Elias Apo, medyo malawak na rin ang iyong kaalaman tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mga agimat at lihim na karunungan. Sa tingin ko naman ay napapanahon na para subukan mo ang iyong pisikal na kakayahan sa kombate. Hindi rito sa atin, kung hindi sa kapatid ko sa Samar doon sa lolo emong mo. Sa mga susunod na araw, magpapadala ako ng telegrama sa lolo emong mo para magabayan ka nito sa pamamalagi mo roon. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Pinggoy. Matapos ko marinig ang mga sinabi nito, mahinahon naman akong tumango rito, tanda ng aking pagsang-ayon. Dagdag pa ng lolo ko na wala raw akong dapat ikabahala sa poder ng lolo emong. Sa kadahilan ng isa rin itong antingero sa lalawigan ng Samar sa kanilang baryo. Ayon pa kay Lolo Pinggoy, na kapag naroon na daw ako asahan ko na ang mga nilalang na susubok sa aking kakayahan bilang antingero ng aming angkan. Maya-maya pa ay bigla namang naputol ang pag-uusap namin ni Lolo Pinggoy nang may dumating sa aming bakuran. Habang tinatawag ang pangalan nito, kasabay ang pagsigaw ng taong iyon ng mga katagang. Manong Pinggoy, magandang araw po. Hihingi lang po sana ako ng tulong sa inyo. Pasigaw na sambit ng taong iyon. O ikaw pala, Dolpo, ano bang atin? At kung makasigaw ka tila napaka-importante ang sadya mo sa akin. Patanong na bati ng lolo ko. Makalipas pa ang ilang minuto, ay tapatang inilahad ni Mang Dolpo ang kanyang pakay ng araw na iyon sa amin. Ayon rito, ginambala raw ang kanyang anak ng isang mangkukulam at ilang araw na daw itong balisa at iniinda ang sakit sa katawan. Matapos namin marinig ang mga sinabi nito, agaran namang kumilos ang lolo ko para sa pagpunta namin sa bahay ni Mang Dolpo. Dagdag pa ng Lolo Pinggoy na masyadong sinasamantala ng mga nilalang na iyon ang pananahimik ng aming angkan. Subalit ang labis kong ipinagtataka ay kung bakit sa dinami-rami ng mga antingero at manggagamot sa bayan ng Maragondon ay talagang si Lolo Pinggoy lang ang puntahan ng mga taong ginagambala ng mga mangkukulam at mambabarang. Hindi naglaon inayos kong maigi ang mga gamit na dadalhin namin sa pagpunta roon sa bahay ni Mang Dolpo. Habang binabagtas namin ang daan papunta sa baryo ng nasabing matanda, maigpit namang nagabilin ang lolo ko ng mga bagay-bagay. Elias Apo, pagdating natin roon sa baryo nila Mang Dolpo mo, maiwan ka sa labas ng kanilang bakuran. Hayaan mong ako ang humarap doon sa mangkukulam na sinasabi nito. Wala kang ibang gagawin roon, Apo, kung hindi magmasid sa paligid. Kapag may nakita kang umaaligid sa labas ng bahay at naramdaman mong nasa panig ito ng kaliwa, tigalpuhin mo kaagad. Tandaan mo na ang mga mangkukulam na gumagambala sa isang tao ay palaging may nakaakibat na tagapagmasid. Upang sa gayoy masiguro ng mga ito na umeepekto ang inilapat nilang sakit sa isang tao. Magkasunod na paliwanag ng Lolo Pinggoy.
Dahil sa aking mga narinig, mahinahon naman akong tumango rito bilang tanda ng aking pagsang-ayon. Kung kaya naman nang makarating kami sa pamamahay ni Manong Dolpo, naramdaman kaagad ng lolo ko ang presensya ng mangkukulam. Batid rin ito sa kanyang sarili na nasa malapit lang ang mangkukulam. Maya-maya pa nang makapasok na ito sa loob ng bahay ng matanda, tumambad sa lolo ko ang nanlilisik na mata ng anak nito at pangisi-ngisi na parang demonyo. Habang ako naman noon ay nakikinig lang sa dingding na pawid ni Mang Dolpo sa labas ng pamamahay nito. Sa mga oras na iyon, habang naririnig ko ang atungal ng anak nito na boses ng isang matanda, batid ko na sa aking sarili na nag-uumpisa ng makipagkumbate si Lolo Pinggoy sa mangkukulam, kasabay ang pagwika nito ng, "Demonyo ka, Eseng. Kilala kita. Pati ang anak ni Dolpo na walang kalaban-laban, pinagkatuwaan mong lintik ka. Sino ang pinaglilingkuran mong demonyo ka? Ang lakas ng loob mong magpakalat ng sakit sa baryong ito at wala kang sinisino. Binabalaan kita, Eseng. Kapag hindi mo nilubayan ang katawan ng batang yan, sa maniwala ka man o hindi, papatayin kita." Magkakasunod na banta ng lolo ko. Mga pagbabantang halos dinig na dinig ko sa labas ang pagsigaw nitong tanong, paalala at gigil sa mangkukulam. Sa pag-ikot ng aking paningin, napansin ko naman ang isang lalaki na panayang sulyap sa bahay ni Manong Dolpo. Pailalim rin ang tingin nito sa akin habang mahigpit ang hawak sa kanyang tanga na tabak. Kung kaya naman bahagya akong hinarangan ng tarangkahan ni Manong Dolpo habang nagwiwika ako sa lalaking iyon ng, "Kabayan, huwag mo na kaming subukan. Dahil wala ka na magagawa at kasalukuyan ng pinapahirapan ng lolo ko ang pinaglilingkuran mong demonyo. Kapag nagpumilit kang tumawid sa tarangkahang iyan, sigurado akin ka. Kaya mag-isip-isip ka bago ka gumawa ng hakbang." Magkasunod kong paliwanag habang nakatitig sa akin ang lalaking iyon na nanlilisik ang mga mata. "Masyado naman kayong kampante ng lolo mo sa mga bagay-bagay. Kala yata ninyo kayo na ang pinakamalakas na angkan ng antingero sa buong Maragondon. Kapag namatay si Eseng, ihanda nyo ang sarili ninyo. Dahil hindi ako papayag na walang kasabay na ililibing ang aking maestro." Magkasunod na paliwanag ng taong iyon. Makaraan pa ang ilang minuto, narinig ko na lang ang atungal ng mangkukulam. Isang indikasyon na napatay na ito ng Lolo Pinggoy. Kung kaya naman sa paglabas nito ng bahay ni Manong Dolpo, nakita pa nito ang lalaking kausap ko. Walang sabi-sabi, bigla naman itong nagpumilit na pumasok sa bakuran ni Manong Dolpo, tanga ng kanyang tabak. Nang akmanan nitong uundayan ng saksak si Lolo Pinggoy, walang pagdadalawang isip ko itong tinagal po gamit ang pamako. Sa pagsubasob nito sa lupa, kaagad naman itong hinipa ng buhay na salita ni Lolo sa may bunbunan, na lalong nagpabigat sa katawan nito upang hindi na iyon makagalaw pa. Hindi rin ito magagamit ang kanyang abilidad sa aral ng kulam. Gawa ng puwersahan itong kinuha ng lolo ko sa katawan ng lalaking iyon. "Dahil sa kapangasan mo, iyo, at pagtatangka sa buhay ko, isa ka na lang ordinaryong tao ngayon. Kapag pinilit mong aralin muli kahit na isang salita sa aral ng kulam, magpaalam ka na sa pamilya mo. Dahil iyan na ang ikakamatay mo. Iyan lang ang nararapat na sumpa sa mga gaya ninyong demonyo. Nakakaawa ka, iyo, dahil pumanig ka sa maling tao. Kaya ang maestro mo, ayun isa ng malamig na bangkay sa kanyang pamamahay." Magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Matapos naman ang insidente ngayon, inabisuhan ako ni Lolo Pinggoy na lumuwas na raw ako ng Samar. Dahil sa ginawa nitong pagpaslang kay Eseng, 100% gaganti ang mga kasama nitong mangkukulam. Pero ng mga oras na iyon, naisip ko rin na tama bang sundin ko ang payo ng lolo ko. Kahit alam ko sa aking sarili na nasa peligro ang buhay nito sa mga mangkukulam. Pero ayon rito, wala naman daw akong dapat ikabahala sa kanyang kalagayan. Lalo pa nga at suportado ito ng mga kapwa niya antingero at albularyo. Nang masiguro kong hindi ito pababayaan ng mga kasama niyang antingero,
Walang paligoy-ligoy na ako sumang-ayon sa nais nitong mangyari na pumunta ako sa Samar sa poder ng Lolo Emong. Sundin mo ang nais ko, Elias, apo. Tumungo ka roon sa poder ng Lolo Emong mo. Maghihintay siya sa pagdating mo ayon sa sagot nito sa kanyang telegrama. Huwag mo akong masyadong intindihin na po dahil kayang-kaya ko ang mga disipulo ni Eseng na mangkukulam. Tandaan mong lahat ang itinuro ko sa iyo na ang isang magiting na antingero ay hindi dapat bumubuhay ng kaaway. Maraming nilalang sa panig ng kaliwa ang susubok sa iyong kakayahan pagdating mo roon. Kagaya ng mga aswang, mambabarang, manlalason at engkanto. Kaya magpakatatag ka anuman ang mangyari sa paroroonan mo, apo. Ang Lolo Emong mo na ang magtuturo sa iyo ng iba pang bagay sa aspeto ng magmumutya. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Pinggoy. Dahil sa aking mga narinig, tumango lang naman ako rito tanda ng aking pagsangayon. Dagdag pa ng lolo ko na ang tunay na laban ng isang antingero ay doon ko masusubukan sa Samar. Sa kung papaano makipagtunggali sa iba't ibang klase ng mga aswang at kung ano-ano pang uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Buwan naman ng Abril noong kasalukuyang taon. Bumiyaya akong mag-isa papunta sa lalawigan ng Samar sa baryo ni Lolo Emong. Lula ng isang lokal na barko, naglayag akong mag-isa. Bitbitang ilang piraso ng damit at libreta ng Lolo Pinggoy. Habang nakasakay ako sa barko, iniisip ko kung ano ba ang tunay na wangis ng mga aswang at kung ano-ano ang kaya nitong gawin sa isang ordinaryong tao. Sa buong buhay ko kasi sa Maragondon, tanging mga ligaw na mangkukulam at mambabarang lang ang aking nakasagupa. Kung kaya labis din akong nangangamba para sa aking seguridad. Lalo pa nga at ibang baryo na ang aking pupuntahan. Noong nasa kalagitnaan na ako ng aking paglalayag, nang may nakipag-usap sa akin na lalaki na hindi ko namang kakilala. Ayon rito, taga silang Cavite raw siya at sa Samar din ang kanyang punta. Kaya naman nang malamang kong kababayan ko ang taong iyon, bagya naman ako nakaramdam ng kapanatagan. Lalo pa nga at alam ko sa aking sarili na galing rin iyon sa angkan ng mga antingero. Mas lalo pa ako nagulantang na magwika ito ng mga kataga na gumulat sa aking kamalayan habang nagsasabi ng, "Alam mo kaibigan, kilala ko ang lolo mo sa Cavite. Sa katunayan kasama niya rin ang lolo ko. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi naman nagkakalayo ang baryong pupuntahan natin sa Samar. Ako nga pala si George. Baguhang antingero at magsasanay rin sa pisikal na kombate laban sa mga aswang. Ikaw, ano ang pakay mo sa Samar? Makikipagpatayan ka rin ba sa mga demonyo?" Magkasunod na paliwanag at tanong ni George. Matapos ko marinig ang mga sinabi nito sa akin, mahinahon naman akong sumagot rito ng mga kataga na gumulat sa wisyo ni George. Kasabay ang pagwika ko rito ng mga salitang, "Kagaya mo, George, gusto ko rin sukatin ang aking kakayahan bilang bagong antingero ng Maragondon. Sa ngayon wala pa akong kaide-ideya kung ano ang mga aswang at ang totoong wangis ng mga ito. Dahil sa atin sa Cavite, puro mga mangkukulam at mambabarang lang ang aking nakaengkwentro." Magkasunod kong tugon at paliwanag. Sa gitna ng pakikipag-usap ko kay George, hindi ko na malayan ang takbo ng oras na malapit na pala kaming dumao sa pantalan ng Samar. Makalipas pa ang ilang minuto, ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming pwesto sa barko. Kasabay nito ang pag-abot sa akin ng kababayan ko ng kaperasong papel. Nang tuluyan na kami magiwalay ni George, at saka ko palang binasa ang nakasaad sa papel na iyon. Ayon sa nilalaman ng sulat, isang pangalan ng baryo at ngalan ng tao ang nakasulat roon na maaaring tiyuhin o lolo nito. Sa madaling salita ay baryo iyon na pupuntahan ni George at maaaring kamag-anak nito ang nakasaad sa kaperasong papel. Sa tuluyang pagdaon ng barko sa pantalan, hindi ko na muli pang nasilayan ang kababayan ko. Kaya naman sa pagbaba ko ng barko, sumilay sa akin ang hindi masukat na bilang ng dami ng mga tao. Kung kaya naman naging mapagmasid ako sa galaw ng mga tao na aking nakakasalubong. Kasabay nito ay ang aking pagtatanong-tanong ng masasakyan papunta sa baryo nila Lolo Emong.
Kung gusto mo kaibigan, ako na lang ang maghahatid sa'yo. Alam ko ang baryong hinahanap mo. Alok ng isang tricycle driver. Pero bago ako sumakay sa tricycle na iyon, narinig ko pa ang dalawang lalaking nagbubulungan na dumaan sa aking harapan. Tungkol sa mga nasilayan nitong mga dayong antingero. Kung kaya naman walang kaabog-abog kong minukhaan ng mga ito. Maya-maya pa ay bigla naman nagwika ang driver ng tricycle nang mapansin itong sinusundan ko ng tingin ang dalawang kalalakihan habang nagsasabi ng, "Huwag mong pansinin si Naturo at Dionisio, kaibigan. Kuno-kunong aswang ang mga iyon dito sa amin. Galit sa mga antingero ang mga demonyong iyon." Mariing paalala ng tricycle driver. Dagdag pa nito na mahirap daw kung aabutin ako sa daan ng takip silim. Lalo pa nga at dayo raw ako sa kanilang lugar. Kaya naman wala na akong pagpipilian kung hindi sumakay ng tricycle upang maaga akong makarating sa baryo nila Lolo Emong. Sa pagbagtas namin ng daan, hindi mawala-wala sa isipan ko ang dalawang kalalakihan na tinutukoy ng driver habang nanlilisik ang mata ng mga iyon sa katirikan ng araw. Kung kaya naman napapasulyap rin ako sa driver ng tricycle. Kung hindi kasi ako nagkakamali, may alam rin ito pagdating sa aspeto ng lihim na karunungan. Makalipas pa ang 30 minuto ay narating na namin ang baryo nila Lolo Emong. Malayo pa lang nakita ko ng nakapamayawang ito habang paunti-unting lumalapit ang tricycle na sinasakyan ko. Sa pagbaba ko ng tricycle, mahinahon naman itong nagwika ng mga kataga na gumulat sa aking wisyo sabay sabi ng, "Pamboy, ikaw pala ang nasakyan ng apo ko. Maraming salamat sa iyo, iyo." Mariing bati ng lolo ko. "Wala ho iyon, Manong Emong. Apo ho pala ninyo itong pasahero ko. Mabuti na lang at ako ang napagtanungan niya. Napansin ko rito kasi sa apo ninyo, yung titig niya kay Naturo at Dionisio." Tugon na paliwanag ni Pamboy. "Ganoon ba? Hayaan mo't ako ang kakausap sa apo ko. Maraming salamat muli sa iyo. Mag-iingat ka sa pamamasada mo." Wikang pasasalamat at paalala ni Lolo Emong. Nang makapasok ako sa bahay ng lolo ko, kaagad naman akong ipinaghain ito ng makakain habang nagkakamustahan kami. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, maraming bagay ang inilahad nito sa akin. Pinatotohanan rin ni Lolo Emong na totoong aswang ang aking nasilayan sa pantalan, gaya ng sinasabi ni Pamboy bago kami bumiyahe. Saad pa ng Lolo Emong na hindi raw tipikal na aswang si Naturo at Dionisio, gaya ng iniisip ko. Bagkus na bibilang raw ang mga ito sa lahi ng mga aswang na kung tawagin ay pagad. Kaya naman tapatan ko ring inamin sa lolo ko na kahit doon sa Maragondon, hindi pa talaga ako nakakakita ng mga aswang. Matapos nitong marinig ang aking mga sinabi, gumisi lang naman ito sa akin sabay sabi ng, "Alam mo, Elias apo, may dugong antingero tayo at lehitimong kabitenyo. Para sa maniwala ka man o hindi, maraming ligaw na aswang sa Maragondon. Takot lang ang mga iyon sa ating angkan, kung kaya nagsusumiksik ang mga ito sa bundok at ayaw makihalubilo sa mga tao. Pero dito sa Samar, noong bagong salta ako, marami-rami rin ang sumubok sa kakayahan ko bilang dayong antingero. Pinangibabawan ko ang baryong ito ng Lola Amy mo at binangga kong lahat ang demonyo sa lugar na ito." Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Emong. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga pagad ay isang uri ng aswang na may kakayahan na magmanipula ng isang ordinaryong tao sa pamamagitan lang ng isang bulong. Nauutusan ng mga ito ang kanilang biktima na pumaslang ng isang ordinaryong nilalang at kainin ang laman loob nito. Ito ang pamamaraan ng mga pagad para gawing aswang ang isang tao. Ang pumaslang ng isang buong pamilya, maging mga kakilala habang wala ito sa kanilang katinuan. Nalabis naman nagbibigay kasiyahan sa mga pagad. Matapos mailahad ni Lolo Emong ang mga nagawa nito sa baryo nila Lola Emy, naunawaan ko na rin ang tungkol sa mga aswang na pagad. Paalala pa nito na kung sakaling makakaengkwentro ko si Naturo at Dionisio, wala raw akong ibang dapat gawin kung hindi tigalpuhin ang mga ito. "Tandaan mo, Elias apo, kapag nakaharap mo ang mga pagad,
Wala kang ibang gagawin kung hindi tigalpuhin ang mga ito. Upang sa gayoy hindi nila mabulungan ng isang tao. Sa oras kasi na mabulungan ng mga ito ang isang ordinaryong tao, asahan mong mawawala ito sa kanyang katinuan at papatay ito ng walang pag-aalinlangan. Mahirap pigilan ng isang tao na may bulong ng pagad. Hihinahon lang ito kung patay na ang taong naglapat ng bulong na may halong sumpa. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Emong. Dahil sa aking mga narinig, inihanda ko ang aking sarili sa mga bagay na kakaharapin ko habang nasa poder ako ni Lolo Emong. Sa pagdaan pa ng mga araw, bigla namang sumagi sa aking isipan si George. Isang umaga habang nagwawalis ako sa bakuran ng lolo ko, napansin ko ang dalawang kalalakihan na padaan-daan sa harapan ng pamamahay nito. Na tila ba may sinisipat ang mga iyon na hindi ko mawari kung ano o sino. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon, walang pagdadalawang isip kung kinumpronta ang mga ito. Hindi upang makipag-away, kung hindi para tanungin kung sino ang pakay nila. Mga kaibigan, mawalang galang na sa inyong dalawa. Kanina ko pa kayo nakikitang padaan-daan rito at mukhang may pakay kayo sa amin ng lolo ko. Patanong kong bati sabay ihip ng usal sa paligid. Nang mapansin ng isang lalaki ang aking ginawa, mahinahon naman itong sumagot sa akin ng mga katagang gumulat sa aking wisyo, sabay sabi ng, "Wala kaming masamang pakay sa lolo mo, binata. Ikaw talaga ang aming sadya rito. Isang paalala lang, kaibigan. Kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na sa lugar na ito. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Dahil hindi mo alam kung ano ang nag-aabang sa'yo rito." Wika ng isang lalaki. Salamat sa paalala mo, kaibigan. Pero narito ako para sanayan ang aking sarili na makipagpatayan sa mga aswang. Maraing kong tugon at paliwanag. Ikaw ang bahala, kaibigan. Nasa iyo ang pagpapasya. Ang sa amin ay paalala lang. Dahil sa lugar na ito maraming demonyo ang nagkalat sa mga baryo. Tugon na paliwanag ng isa pang lalaki. Matapos akong makapagsalita sa mga ito, tumango lang naman ang mga iyon sabay taligod sa akin. Gayunpaman naging palaisipan sa akin ang mga taong iyon habang marang lumalayo sa kinatatayuan ko. Makalipas pa ang ilang minuto ay bigla naman dumating si Lolo Emong at tinapik ako sa balikat sabay sabi ng, "Abay, sino bang tinatanong mo, Elias Apo, at tila lumilipad ang utak mo?" Diretsa ang tanong ng lolo ko. "Wala naman ho, Lolo Emong. Yun po kasing dalawang lalaking galing dito. Pinaalalahanan nila akong bumalik na lang sa aking pinanggalingan." Tugon kong paliwanag sabay turo sa mga taong iyon. Nang lingunin naman ni Lolo Emong ang mga taong itinuro ko, mahinahon namang sinabi nito sa akin na ang mga taong iyon ay kauri din namin na pawang nagtatanga ng lihim na karunungan at pananggalang. Matapos kong marinig ang mga paliwanag nito, kalmado naman akong tumango tanda ng aking pagsangayon. Kasabay ang pag-intindi ko sa mga payo nito na huwag kong katakutan ang mga taong iyon. Kung kaya naman sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy lang ako sa buhay at naglakad-lakad sa baryo. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalakad ako, bigla kong nasilayan ng isang matipunong lalaki habang nakikipagtalo yun sa dalawang lalaki. Dala ng aking kuryosidad, bigla kong nilapitan ang taong iyon upang makiusyoso. Habang walang puknat itong nakikipagsigawan sa dalawang lalaki. Sa aking pagmamasid, patuloy na nagpapalitan ng maaanghang na salita ang mga iyon. Habang patuloy naman na nangingibabaw ang boses ng dalawang lalaki na galit na galit. "Tandaan mo ang ginawa mong ito, lalaki. Hindi kami papayag na pangibabawang kami ng isang dayong katulad mo." Gigil na sambit ng mga iyon. Maya-maya pa nang tuluyan na akong makalapit sa mga ito, tinitigan kong mabuti ang minumura ng dalawang lalaki. Kung kaya naman bigla akong napasagot sa usapan nang makita kong si George ang kasagutan ng mga ito. Kasabay ang pagwika ko ng mga katagang gumulat sa mga taong iyon. "Grabe naman kayong magmura, mga kaibigan. Parang pala mo ninyo itong kaibigan ko kung mura-murahin ninyo." Mariing kong tugon sa dalawang lalaki. "Hoy, kung sino ka mang pakialamero ka, pumili ka ng gulong papasukan mo, ha.
Baka hindi mo kami kilala at baka idamay ka naming lintik ka. Tugon at banta ng mga iyon. Ganoon ba? Alam niyo mga kaibigan, ang asong kahol ng kahol, hindi yan marunong kumilala ng taong kaharap niya. Mariin kong tugon sabay ngisi. Sa paglingon ni George, hindi nito namalayan kung saan lupalop ako nang galing at bigla ko siyang nakita. Kung kaya naman tapatan kong inilad rito na naglalakad lang ako at biglaan ko lang siyang nakita na dinuduro-duro ng mga taong iyon. Elias, ikaw pala, pero saan ka nang galing? Pagtatakang tanong ni George. Doon ang baryo ng lolo ko. Malayo pa lang nakita ko na kayong nagtatalo ng mga taong iyon. Kaya lumapit ako sa inyo at hindi ko naman inaasahan na ikaw pala ang kausap ng mga iyon. Ano bang nangyari at bakit pumapayag kang mura-murahin ng mga gagong iyon? Magkasunod kong tanong. Ayon rito ay mga kuno-kunong aswang daw ang kanyang mga nakasagutan habang meron siyang ipinagtatanggol na ginang. Matapos naming mailahad ang aming mga kuro-kuro sa isa't isa, walang pagdadalawang isip kung isinama si George sa baryo ng lolo ko. Nang ilahad ko kay Lolo Emong ang mga nangyari noong araw na iyon, tapatan itong sinabi sa amin ni George na babalikan kami ng mga taong iyon. Kasabay nito pinatotohanan rin ng lolo ko na kilala niya ang angkan ng kaibigan ko sa Silang Cavite. Makalipas pa ang mga araw, ako naman ang isinama ni George sa baryo ng kanyang lolo na isang antingero at manggagamot. Kampante naman ako sa lugar na iyon. Ngunit gaya ng sinabi ni Lolo Emong, ganon at ganon din ang paalala nito sa amin. Subalit nang bumalik ako sa tahanan ng Lolo Emong, tapatan nitong sinabi sa akin na may isang padre de pamilya raw ang nag-amok sa dulo ng baryo namin. Ayon sa haka-haka ng mga tao, posible raw itong binulungan ng isang aswang na pagad na utasin ang sarili nitong pamilya at kainin ang laman loob ng mga iyon. Nakakaawa ang sinapit ni Kanor Apo. Mabuting tao at huwarang ama ang taong iyon. Pero sa isang iglap, pinangibabawan ito ng mga aswang na pagad. Kahangahangang abilidad ang taglay ng mga demonyong iyon dahil sa isang simpleng bulong lang, nagagawa nilang aswang ang mga inosenteng tao para pumatay ng tao habang wala ito sa kanyang katinuan. Sigurado akong kagagawan iyon ng magkapatid na Turo at Dionisio. Kaya pag-iingatan mo sila, Elias. Kung sakaling makaengkwentro mo sila, huwag mo silang bibigyan ng pagkakataon na bulungan ng isang tao na posibleng pumatay sa iyo, Apo. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Emong. Sa pagdaan pa ng mga araw, nangyari na nga ang mga bagay na hindi namin inaasahan ni George. Isang hapon habang galing kami sa pamilyang bayan pauwi sa aming mga baryo, nang bigla kaming harangin ng mga 5 kalalakian sa isang masukal na daan sabay wika ng mga ito nang, "Ayang kuya, ang sumuntok sa akin noong nakaraang araw. Apo yan ni Mang Tem yung albularyo. At saka yung isa na yan taga-kabilang baryo iyang kuya. Balita ko, Kuya Turo, mga dayong antingero lang yan galing Maragondong, Cavite. Mayayabang ang mga dayong iyang kuya." Magkasunod na paliwanag ng taong sinuntok ni George. "Hoy kayong 2 dayo, lumapit kayo rito, mga lintik kayo. Sa dinami-rami ng taong susuntukin, kapatid pa naming bunso ang napili ninyo. Baka hindi ninyo alam kung sino ang binabangga nyo. Kabago-bago ninyo rito, nagpapasiklab na kayo ng pananggalang na tinatangan ninyo. Yan mismo sa inyong kinatatayuan, kaya namin kayong ilibing ng buhay, mga hinayupak kayong mga antingero." Magkakasunod na paliwanag at banta ni Mang Turo. Sa puntong iyon, bigla naman kami nagkatinginan ni George at bagyang natawa sa pinagsasasabi ng mga ito. Kung kaya naman walang kaabog-abugo kung sumagot rito ng mga katagang. Kahanga-hanga naman ang ipinapakita ninyong katapangan. Hindi kilala ka mo, Mang Turo, pues kilalang kilala ko kayo ayon sa lolo ko. Angkan kayo ng mga aswang na pagad. Mga inosenteng tao lang naman ang kaya ninyong manipulahin. Nakakaawa ang pamilya ninyo. Gumagamit kayo ng ibang tao para sa inyong pansariling interes. Bakit hindi tayo magkasubukan ng pisikal na lakas? Kaming antingero ng Maragondon, laban sa mga pagad ng Samar. Magkakasunod kong paliwanag at hamon.
Nang marinig naman ni Mang Turo ang aking hamon ay tumitig lamang ito sa akin. Sabay paalala na sa susunod na pagbilog raw ng buwan, tapusin na raw namin ang sinimulan naming sigalot sa pagitan ng mga aswang at antingero. Kung kaya naman walang pagdadalawang isip naming sinang-ayunan ni George ang nais na mangyari ni Mang Turo at Dionisio kasama ang iilan nitong alagad. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, doon pa lamang kami naghiwalay ng landas ni George para umuwi sa kanya-kanya naming baryo. Pagkarating ko pa lang sa bahay, tapatan ko nang inilahad kay Lolo Emong ang hamon ng mga pagada. Matapos nito marinig ang aking mga sinabi, tumitig lamang ito sa akin at ngumisi habang nagsasabi ng mga kataga na hindi ko inaasahan. Mga hangal ang magkakapatid na iyon, Elias Apo. Huwag mong katatakutan ng mga ito sapagkat madali lang pangibabawan ang abilidad ng mga aswang na iyon. Kung iyon ang gusto nilang mangyari, pwes tinatanggap ko ang kanilang hamon ng walang pag-aalinlangan, wika ni Lolo Emong. Sa paglipas ng mga araw, minarkahan ko ang aming kalendaryo kung saan tatapat ang pagbilog ng buwan. Matapos kong gawin ang mga bagay na iyon, binigyan ako ng Lolo Emong ng isang mutya galing sa isang kalabaw. Dagdag pa nito na ang mutyang tangang ko ay may lakas ng 3 kalabaw na tamang-tama lang para sa isang pisikal na kumbate. Inilahad na rin ng lolo ko na kahit sino pa mang aswang ang dadapuan ng aking suntok, 100% mababasag ang pagmumuka. Tapatan ding inilahad ng lolo ko na ang mutya ng kalabaw ay pwede ring usalan ng buhay na kataga upang sa gayoy mas dumoble ang lakas nito at makapagpalabas ng sungay sa palad na pwedeng maging sandata. Sa pagsapit ng itinakdang araw, pasado 7:00 ng gabi, nagtungo na kami roon sa bukid na tinukoy ng magkakapatid na aswang. Tanging mga sarili lang namin ni Lolo Emong ang aming dala at ang mutya ng kalabaw na ibinigay nito sa akin. Maya-maya pa ay dumating na rin si George kasama ang lolo nitong manggagamot at antingero. Sa matyaga naming paghihintay, bigla kong nasilayan ang mga nilalang papalapit sa aming kinaroroonan. Sa tansya ko, mga 8 katao ang mga ito at may tangan ng mga sundang. Nang makalapit ang mga ito, bigla naman nagwika ang lolo ko habang nagsasabi ng, "Kahanga-hanga ang lakas ng loob ninyong magkakapatid na magamon ng isang duelo. Mga antingero kontra sa mga pagad. Ano sa palagay mo, Temyong, ang dapat nating gawin sa mga ito?" Mariing paliwanag ni Lolo, sabay lingon sa lolo ni George. "Ikaw naman, Emong, para kang hindi batikang antingero. Alam mo naman pagdating sa mga ganitong usapin, hindi tayo bumubuhay ng kaaway." Mariing gate ni Mang Temyong. Dahil naman sa sinabi ng dalawang matanda, gigil na sumagot naman ang magkakapatid na Turo, Dionisio at Abet ng mga kataga na tinawanan lang ng dalawa naming kasamang matanda. "Masyado naman yata ninyong minamalit ang aming abilidad at kakayahan. Kapag tinalo namin kayong 4, ipaparada namin sa baryong ito ang mga ulo ninyo." Mariinggit at banta ng mga aswang na pagad. Sabay sugod ng mga kasama nito na wala sa sarili nilang wisyo. Habang nanlilisik ang mga mata kasabay ang pagwasiwas sa mga tangan nilang sundang. Kung kaya naman walang pagdadalawang isip kong tinigal po ang mga ito na paisa-isang sumubasob sa lupa. Sa isang dako naman sinalubong ko ng kamao ang iba sa mga ito na halos tumila po ng ilang metro gamit ang mutya ng kalabaw. Ilang minuto pa ang nakalipas ng 3 magkakapatid na lang ang natira ay wala na silang pagpipilian kundi sagupain kami ng kaibigan ko. Ibang klasing lakas at abilidad ang tangan ninyong mutya at kalasag, mga antingero. Ngayon makikita ninyo ang tunay na wangis ng isang pagad. Mariinggit ni Mang Turo. Sa isang iglap lang inilabas ng mga ito ang napakapangit na itsura ng isang pagad na may malaking bunganga na halos umabot sa tenga. Mahahaba rin ang mga braso at binti ng mga ito, kasabay ang mga daliring halos doble ang haba sa isang ordinaryong daliri ng tao. Sa ganoong sitwasyon, inakala kong ang pagiging butot balat ng mga magkakapatid na iyon ay madali lang talunin. Subalit nagkamali ako dahil kayang sabayan ng mga ito ang aming pisikal na lakas ni George. Sa puntong iyon ay tahimik naman na nagmamasid sina Lolo Emong at Mang Temyong sa kung ano ang susunod na kaganapan. Walang sabi-sabi kaming nilundag ng mga aswang
kung kaya namang kaagad dinampot ni George ang isang sundang na malapit sa kanya. Ang nakapagtataka lang sinalubong nito ang pag-atake ng kaibigan ko habang kitang-kita ko kung paano mabutas ang palad ni Dionisio na tila ba hindi nito alintana ang pinsalang tinamo niya. Kung kaya naman biglang napamura si Lolo Emong habang nagsasabi ng, "Kahanga-hanga ang ipinapakita ninyong magkakapatid at talaga namang dinala pa ninyo sa baryong ito ang inyong mga kademonyuhan. Elias, George, tapusin na ninyo ang magkakapatid na yan bago pa makapagparami ng lahi ang mga demonyong iyan." Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Emong. Kaya naman sa bawat kalmot ni Mang Turo at Abet sa aking katawan, laking gulat ng mga ito dahil hindi sila makapag-iwan ng pinsala sa akin. Habang sa gilid ng aking mga mata, nakita kong bumubuka-buka ang bibig ng lolo ko na tila umuusal ng buhay na salita. Ilang minuto pa ang nakalipas, laking pagtataka ko nang may umusbong na sungay sa aking palad na ginamit kong pangunday ng saksak sa dibdib ni Mang Turo at Abet. Habang si George naman noon ay naging maras at ibinuka ng gusto ang bunganga ni Dionisio hanggang sa mapunit iyon. Nang masiguro naming patay na ang mga ito, pinagsama-sama namin ang taong binulungan ni Mang Turo. Sa puntong ito, ibinalik ni Lolo Emong ang wisyo ng mga taong iyon. Kaya naman ang mahimasmasan ng mga ito, laking gulat nila kung papaano sila napunta sa bukid at kung bakit nagkalat ang bangkay ng mga aswang. Pero alam nyo ba, matapos ang insidenteng iyon, bumalik na rin kami ni George sa Cavite. Dala ang aming karanasan at bansag na hindi namin malilimutan sa aming buhay. Ang tungkol sa mga dayong antingero ng Maragondon laban sa magkakapatid na Pagad. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.